Eto, konti pa lang nakakalam nito pero pwede nyong i-build yung wooden floor dito guys para hindi ma-attack ng mga ghost pirate. And next move natin is kunin natin yung dinghy dito guys. Yan, libre na barko. Tapos, punta tayo agad sa tower. Unlock natin yung first oil rig. Yan, tapos huwag nyo yung kalimutan mag-open ng chest nga pala guys kasi baka makakuha ka ng weapon kasi importante yung weapon. Pati good bag. Tapos niyan, eto magic trick na naman guys. Lilipat tayo papuntang first oil rig. Tapos papark natin yung dinghy natin dyan. Yan. Tapos pwede natin i-collect lahat ng items dito guys or materials dito sa first oil rig. Tapos i-drop natin dito. Kailangan kasi nakaupo ka muna dun sa dinghy bago mo i-drop yung items, kundi hindi ma-i-stack dito sa barko guys. So yan, magic trick natin siya guys. Ice mage lang nga pala makakagawa nito guys. So kung may ice mage kayo, pwede itong gawin. Yan, so nalagay na natin yung first multiplier natin. Tapos nakalimutan kong mag-craft ng isa pang multiplier. Ayan, nilagay ko na rin. Pero nag-umaga na so hindi na siya counted. Next, bili tayong jet ski para mapabilis yung travel time natin papunta sa survivors. Yan, papunta pabalik. Then, tapos yan, craft tayo ng radio para alam natin kung saan yung location ng survivors natin. Lagay muna natin yung mga floors natin dito. Tapos, dito ko usually nilalagay yung radio. Then, lagay natin yung jet ski natin. Tapos, punta tayo kagad sa first survivor. Yan. Ito lang nga pala yung advantage ng ice mage guys, no? Kasi yung damage ng ice mage is hindi gaano kalakas kumpara sa fire mage. Tapos yan, balik muna tayo sa base natin. Drop natin yung mga items na nakolekta natin. Pati activate natin ulit yung radio. So, kung mapadaan kayo sa tower guys, no, activate nyo na rin yung rig para isang daan na lang para makasave ng oras. Ito yung pinakamahirap na survivor na kunin kung wala kang weapons guys or class. Kasi ang daming dito ghost pirate dito eh. Yan, tulad yung mga yan. So, check muna natin itong chest dito kasi kailangan talaga natin ng weapon eh. Either flintlock, pwede ng flintlock, angler. Punta tayo muna dito sa second oil rig kasi malapit lang eh. Ganon. Tapos, yun, nakakuha tayong good sack or good bag. So, yun nga guys, sinasabi ko, kinagandaan ng ice mage is yung nag-o-auto attack na rin habang kumukolekta ako ng item, nag-o-auto attack yung ice natin. So, dito sa oil rig 2 guys, prioritize nyo kunin yung metal scraps, pati yung drums. Tapos, lagay muna natin tong multiplier natin dito guys, no, bago mag-umaga. Yan, plus 6 multiplier na tayo. By the way nga pala guys, usually 8 multipliers lang kailangan nyo guys. Tapos okay na. Hindi nyo na kailangan i-max 10 multipliers. We need pump, magnet, pati ammo, and traps. Tapos on the way tayo sa third survivor natin. Para sa 3 plus 3 multipliers natin. Pero daanan na rin muna natin itong tower guys para unlock natin yung isang oil rig. Eto, medyo mahirap din to kung ang gamit mo is hatchet lang. Kailangan mo ng machete or better weapons or class. Then, open natin. Tapos, ayan. Rescue na natin si Madeline, guys. Nakuha na natin yung plus 3 multipliers sa survivors. Uwi muna tayo para makarecover or mag-eat ng food o ano pa bang pwede natin gawin dyan. Relax muna tayo konti. Uy, may nagluto ng chowder. Nice. Ayos din itong mga nakasama ko ngayon, no? Hindi tulad ng iba. Next target natin is yung pangatlong oil rig, which is yung pinakamahirap sa tatlong oil rig.
Clear muna natin yung mga tatlong mobs dito guys, no, sa second floor. Tapos may isi-share ako sa inyong magic trick na naman guys. Pero kailangan nyo ng flintlock or any weapon for this magic trick. Pero kung fire mage ka, no need for this trick na guys. So eto, ingat guys, no, ingat lang. Tapos hanapin yung drums, yan, tirahin nyo. Tapos tago kayo dito para hindi kayo ma-blown away ng explosion. And then punta naman kayo dito sa kabila. O diba? Magic. Tapos yan guys, ang prioritize nyo dito kunin is yung metal guys. And then kung may extra kayo, pwede nyo kunin yung box crate. Tapos wag nyo kaligtaan yung may chowder dito guys, dalawang chowders. Then uwi tayo, tapos lagay natin tong final multiplier natin. Building multiplier. Yan. So total is times 8 multiplier na tayo guys. So usually tapos na yung trabaho natin dito, no, nakuha na natin yung or na-reach natin times 8 multiplier. So may dalawang multiplier na lang natira, which is either yung Boss Yeti, Magma, or yung tablet, or yung ghost pa nga pala kung gusto nyong kunin lahat ng multiplier. By the way nga pala guys, ang highest multiplier na nakuha ko is 11. Di ko alam kung bug yun or ano. Pero 11 ang total highest multiplier na nakuha ko. Hindi ko alam kung paano ko nakuha. Ito nga pala guys, isa pang magic trick dito. Usually mawa one shot yung boss dito, pero hindi siya kasi naabot sa gitna ng mga drums. Kaya yun, hindi siya masyado na damage. Tapos yan, balik tayong base guys, no. Tapos build na lang tayo ng mga traps. Kasi para ready tayo sa sinister vessel mamaya. Tsaka nga pala guys, mas maganda yung traps kasi mura siya kumpara doon sa tentacle na mas mahal. Although medyo may kalakasan yung tentacle, pero mas maganda yung traps kaysa sa tentacles guys.